Ito ang Wow Trending. Martin Tambaloslos Romualdez binunyag ang tunay na pagkatao ng anak ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte na si Paulo Polong Duterte. Puno na ang salop ni Polong kaya pumalag na ito matapos ang panggigipit na ginawa ni Tambaloslos at mga kampo nito sa Congress. Sa statement ni Paulo Duterte sa mga taga Davao, I also would like to inform all Davaoenos, most especially in my district, that the House leadership has taken out 2 billion from your NEP budget for the district and left only measly 500 million for Davaoenos this year. To all congressmen ganging up on us, do not give me this kind of BS because I will not starve to death if you take my budget away. Ang kawawa is yung mga Davaoenos na bumoto kay Presidente Bongbong Marcos. At dagdag pa ni Polong Duterte sa kanyang statement na I also heard from reliable source that even the senators are explicitly requested to refrain from putting projects in my district. Hindi ako luluhod sa inyo para mabigyan ng proyekto, lalo na at may 30% pang kinukuha ang isang peking Panginoon. Sino kaya itong peking Panginoon na ito? Sino kaya yung peking Panginoon na yan? Ituloy natin. I have kept my silence all through this month since I do not want my constituents to suffer from the dirty politics of the House of Representatives. At dagdag pa na mensahe ni Polong Duterte sa mga taga Davao, to all Davaoenos, do not sell your soul for a mere 100 or 10,000 in exchange for your signature. If you want to follow the minions of the person dreaming to be the great in Congress to perdition, that is your choice. At ito naman ang birada ni Jason sa 100, 200 ayuda kapalit ng kinabukasan mo at ng buong bansang Pilipinas. Ayaw in taon, ibaligya ang imong kaugmaon sama sigihimo sa usa ka bigatla nga baji gikan sa dakbayan. Nasa Tagalog pa, huwag mong ibenta ang kinabukasan mo tulad ng ginawa ng isang babae na galing sa Davao. Davaoenos are not for sale. Ito po ang sinabi ni Paulo Duterte, ang panganay na anak ng mga Duterte. Maawa po kayo sa mga taga Davao. Yung ginagawa po, pinagtutulungan po sila ng mga congressman. Okay. Ito po. Mamaya po mga tanong kasi kung sasagutin ko na kayo, hindi po tayo matatapos. This so-called People's Initiative for Charter Change is nothing but pure PI. No? People's Initiative, nothing but pure PI. Alam niyo na ibig sabihin ng PI na yan. I was informed that PBA Party List Representative Margarita Nograles is spearheading the PI movement in Davao City. Grabe, no? Ang lakas ng loob ni Nograles, no? Dahil alam nila na hindi kikilo si ang mga Davaoenyo. Si Nograles yung pinakilos, yung mga congressman ng Davao hindi. Yung PBA party list, kaya dapat tanggalin na yung mga party list na yan eh. Hindi nyo po ba napupuna? Panay party list po yung ginagamit nila laban po sa mga Duterte. Sila Franz Castro. Kasi wala po silang constituents eh. Hindi po ba? Yung party list din yata yun eh. I am against this people's initiative as this is the people's voice. But the voice of, as this is not the people's voice, but the voice of few who wanted to perpetuate themselves in power. No? Hindi naman totoo na ito po ay people's voice, kundi ito po ay boses lang ng iilan, sabi ni Paulo Duterte. I also like to inform all Davaoenos, most especially in my district, that the House leadership has taken out 2 billion from your NEP budget for the district and left only a measly 500 million for the Davaoenos this year. Tinanggalan po sila ng pondo ng 2 billion. Grabe, no? Ang hirap po maging Duterte. No? Pinag-initan po siya. Kaya po, ito po paliwanag ni Paulo Duterte bakit ngayon lang siya nagsalita. Tall congressman, ito muna, no? Lahat ng mga congressman na pinagtutulungan kami
Do not give me that kind of BS. Paulo, di ba? Paulo Duterte. Ano nakakatawa? Paulo Duterte, Marker. Hindi ba Paulo yan? Mali ba ako? Ano ba pangalan ni Paulo Duterte? Mali ba ako nang sinabi? Hindi ba Paulo? Because I will not starve to death. No? Huwag niyo akong bigyan ng ganyang mga PI kayo. Paulo, kinaltasan sila ng budget ng 2 billion. Ganyan talaga pag mga ano no? Alam niyo po, pag mga yung mga tao talaga, mahihina kokote. Kahit ba mali ako ng pagkakasabi, kokorek nyo lang eh. Pero pagtatawanan nyo kagad, Paulo, o di sino na pahiya? Si Pulong po, Paulo po ang pangalan nun. Pulong po, ano lang yun, anong tawag doon? Palayaw. Natawa pa siya. Siya pa natawa eh. Okay. I will not starve to death. Sabi niya, hindi ako mamamatay sa gutom pag tinanggalan nyo kami ng pondo. If you take my budget away. Ang kawawa, yung mga Dabawenyos na bumoto kay PBBM. Masakit po itong sinabi, no? Ang kinakawawa ninyo sa pagtatanggal nyo ng pondo, yung mga Dabawenyos na bumoto kay Pangulong Marcos. Pinagmukha sa inyo na yung buong Davao bumoto sa dyan kay Pangulong Marcos. Di ba? Okay, eto po. I also heard from reliable source that even the senators are explicitly requested to refrain from putting projects in my district. Pati po mga senador, ayaw po nila na magkaroon ng mga budget dyan po sa distrito ni Paulo Duterte. May tatawa na naman dyan. Yung mga mabababaw. Hindi ako luluhod sa inyo para mabigyan ng proyekto, lalo na at may 30% pang kinukuha ang isang peking Panginoon. 30%, grabe. Sino kaya tong peking Panginoon na kumukuha ng 30% sa kada proyekto? Ayan, na-expose na po kayo. Peking Panginoon. Hindi ko po kilala kung sino yung peking Panginoon na nanghihingi ng 30%. Grabe, kaya pala ang mga... Kaya siguro may pambigay dyan sa mga 100. 30% pala. Kada may proyekto, 30% agad sa peking Panginoon. May ideya na kayo kung sino tong peking Panginoon na to. Again, ang kawawa ay ang mga mahal kong Dabawenyo. I have kept my silence. Ito po, bakit po siya nanahimik? I have kept my silence all through these months since I do not want my constituents to suffer from the dirty politics in the House of Representatives. Kaya pala hindi siya kumikibo. Ayaw niyang madamay yung constituents, matanggalan sila ng pondo. Pero ganun pa man, dahil siya ay Duterte, tinanggalan pa rin ng pondo ng House of Representatives, ng mga BS, ng mga congressman na sunod-sunuran sa peking Panginoon. To all Dabawenyos, do not sell your soul for mere 100 or 10,000 in exchange for your signature. If you want to follow the minions of the person dreaming to be great in Congress to perdition, that is your choice. Alam nyo, no? Talaga grabe, no? Kayang gawin niya ng mga congressman. Asa na yung pagtatanggol ninyo sa isang congressman na pinagsalitaan ni Tatay Digong na nasaktan kayo lahat? Eto, congressman din to. Pero dahil siya ay Duterte, tinanggalan ninyo yung kanyang distrito. Grabe, no? Grabe po itong ano na to. Ito po ang pinaka-worst.
Ang pinakamasakit po nito, wala pong nagagawa, maski senador, maski kung sino-sino. Nakisama na, oh. Nanahimik po si Paulo Duterte, si Pulong Duterte. Nanahimik po siya para hindi maapektuhan. Sabi ko na eh. Pero grabe po pala, ganito kapikon itong mga namumuno rito sa House of Representatives. No? Dahil Duterte siya, binawasan yung budget para sa national expenditure. And Davao City po, isa po sa pinakamalaki land area na syudad sa Pilipinas. Pinakamalaki po na syudad. Kaya talagang ang budget mo dyan, grabe. Pero ganun pa man, wala pong utang yan syudad niyan. Hindi, no? Nakakagalit. Walang basta Duterte ka. Gigipitin ka ng peking Panginoon. Ang malupit nito, walang makakapigil sa 30%. 30%, aba, panahon na. Yan 30% na yan mapigil. Ano po yan? Hindi po makikita yan sa mga, talagang matik yan 30% na yan. Grabe, no? Grabe po. Kaawa-awa pag napag-initan ka. Walang sa kanila eh. Talagang, yan talaga yung ayon kay Pangulong Duterte, di ba sinabi niya yan nung sa gikan sa masa? Kaya pala tinanggal na yung gikan sa masa eh. Sinabi niya po yan eh. Sabi niya, pag itong Romualdez at Marcos nakatikim ng kapangyarihan para na silang mga Panginoon, nakaka-over, hindi mo, parang hindi ka makakapagtimpi sa ginagawa nila, no? Tapos, Davao City na. May kakayahan pa tong si Migs Nograles na party list. Siya yung namamahala. Kasi iniisip ko nun, lahat po kasi, alam niyo po ba yung People's Initiative, dapat lahat ng distrito sa Pilipinas, dapat meron 3%. Lahat na nakapirma. Eh sabi ko, hindi nila magagawa sa Davao yan. Pero meron pong tumatrabaho. Yung Migs Nograles. Taga Davao din ba yung mga Nograles? Alam ko nga, taga Davao yan dahil yan yung kalaban ni Pangulong Duterte dati, di ba? Yung Nograles. Naging kalaban niya sa pagiging mayor eh. Grabe, no? Okay. Pwede na po tayong sumagot. Lahat po ng mga katanungan, kahit sino po, wag na po kayo magbura. At sasagutin po natin lahat yan. Kahit na ano pa pong katanungan ng kanilang, ang kanila pong sabihin. Sabihin. Teka lang ha. Ayusin lang natin tong question. Question and answer na po tayo. Ger, kalma ka lang. Sila muna ngayon. Bukas luluhod ang mga himod. Kapit ako sa pwesto. Sino po kapit ako sa pwesto? Sabihin nyo na naman, Duterte. Hoy, mga trolls, layas kayo dito. Okay lang yan, sasagutin na natin. Batuin sa mga pagmumuka ang mga ganid niyan Dorian. Wala talagang ginagawa, Kuya Bads. Lucel Yalong. Sarap sampalin ng Dorian si Nograles. Baka pinangako kay Nograles Davao kaya super himod. Sir,